nawala din yung kanyang mga followers, diba? Nung nawala si GMA, nawala din yung mga followers niya. Noong nawala si Pinoy, andun pa rin naman yung dilawan, pero yung kanyang personality unti-unting nawala yon. Pero nung nawala si Digong sa kanyang pagiging presidente, yung kanyang pulisiya nagtuloy-tuloy po. Nagtuloy-tuloy. Bakit? Nakabuo siya ng isang political culture or policy na ina-identify natin yung sarili natin na ito ang gusto nating pulisiya. Parang isang Democrat or Republican sa Amerika. Dito sa atin, andyan na yung tinklawan or dilawan. Andyan na yun sila. Pero hindi nila akalain na mayroong isang pulisiya na bubuo uli. At ito, hindi po ito pinilit sa atin. Natural ito na gusto natin. Natural sapagkat ito ang naramdaman nating maganda para sa atin. Kaya yung sinasabi nila ng mga DDS, mga balasubas, walang hayagan, yun ang ugali natin. Hindi tayo bastos, hindi tayo tawag dito yung mga walang modo. Hindi. Nagiging natural lang tayo, relax. Sila kasi laging disente tayo, di ba? Disente, di ba? Kung yung mga kilalang mga vlogger na na mga pink, pag nagsasalita sila, akala mo napaka hindi makabasag pinggan, di ba? So ganun yung nila ina-identify sarili nila. So maganda po 'yan dahil maipapalaganap natin yung pulisiya, kultura at values ng isang political system ngayon. Yan po yung DDS policy, Duterte policy. Diba? Kahit mata siya tatakbo daw siya sa BP. So magbasa tayo dito na tinakbo ang Tatay Digong, straight PD, isa sa mga isusulong is policing the police. Yes, tama, pati ang Cando Solid. Diba? Pulisiya tayo mga kababayan. Pero sabi ni Tatay Digong sa 2028, kahit matanda daw siya, tatakbo daw siya sa BP. So, magandang pulisiya ni FR. Yes, diba? O, diba? Totoo, nagkakaintindihan tayo, diba? Hindi ko na kailangan mag-explain, hindi ko na kinakailangan ng maging masyadong technical dito. Hindi ko kailangan maging matalino. Diba? Para ipaliwanag sa inyo doon. Kumbaga tayo, nagkakaintindihan tayo. Una, nararamdaman kasi natin. Diba? Ano yung naramdaman natin? Unang-una, nawala yung mga adik dyan sa mga kanto-kanto, wala nang palitan ng basura. Diba? Alam niyo yung basura? Alam niyo yun, basura. Diba? Wala nang taryahan, wala nang, diba? Nawala yung mga basura. Diba? Pero ngayon, ibinabalik. Diba? Ano sabi ni Marbil? Diba? Hindi naman sila adik. Economics yun eh. Diba? Gusto lang nilang mag-overtime. Diba? Kaya ginagamit nila yung para hindi sila antukin. Tignan nyo. Diba? Yun ang kanilang isipan. Pero sa atin, nakita natin, nawala yun, natanggal yun. Diba? Disente sila pero hindi ka makalapit sa kanila. Pero si Tata Digong, mas mahal niya, may hirap. Totoo yan. Kakampi TV, disente pero involved sa sexual harassment scandal. Diba? So yun po ang ano natin. Yun ang ating isulong ngayon po. No? How my boss is very proud of Duterte before. We should be proud. Diba? We should be proud. Huwag po kayong mahiya. Sapagkat hindi totoo na yung mga pinklawan na yan, sila yung may monopolyo ng pagiging disente. Yung mga yan, social climber lang yan. Diba? Yung mga DDS, may driver, nakasakay dun sa kanilang Lexus, pinakamahina na Fortuner, pero yung mga feeling na elitista, na mga nag-ayaw na ayaw, ay ayaw kong DDS, so baduy. Diba? Masasakay nila doon sa EDSA Carousel. Hindi pagsiksikan sa MRT. Hindi naman sa inaano natin. Diba? Pero yung pangmamaliit ninyo sa DDS, hindi ganon ang DDS. Open your eyes, guys. Hindi ganon ang DDS nung kayo sa bansa. Yung dilaw at oinklawan, diba? He always asked me to tell story about him. Yes. So yun po ang ano natin, ang isa sa mga dapat isulong natin ngayon. Una, hindi tayo baduy. Diba? Actually, most of the DDS are very intellectual person. Sabihin naman nila, mga isang tuka kayo. No. Tingnan mo background ng mga DDS, baka malula kayo dyan sa mga yan, di ba? Di ba? Itinatanggi lang niya mga yan, pero ano yan, mga yan, di ba? Tinatago lang niya mga yan ang kanilang mga kayamanan. Mga boss yung mga DDS. Nice yan. Sila yung mga
practical sa buhay. Hindi sila mayayabang. Hanggat may mga panatiko sa sinong politiko, hindi tayo unlad. Late ka na, Jonalyn. Panoorin mo na lang yung mga in-slice ko na video dito o kaya yung kahapon. In-slice. So kung hindi kayo makagets po dun sa aking pinagsasabi dito, no, panoorin nyo na lang po yung mga aking mga in-slice na video. Diba? Sabi ko nga, this is different. Kakaiba to. Kasi hindi yung tao ang ating sinusundan. Ang sinusundan natin ay yung pulisiya. Diba? Ang hirap bang paliwanagin nun? Diba? Ang hirap ba ipaliwanag nun na this is Duterte, ito yung policy niya. Si Duterte, hindi siya ang sinusundan natin, kundi yung policy na kanyang ginawa. Yung dogma, yung doctrine ng kanyang ginawa, yun ang ating sinusundan. Yun ang nagustuhan ng marami. Diba? Kahit mawala yung matandang Duterte, yung polisiyang kanyang ginawa sa gobyerno, yun ay magpapatuloy. At ang iboboto natin ngayon sa midterm election, itong mga ito, mga yan. Bakit sila? Sapagkat sila yung magsusulong ng Duterte policy. Kahit anong galing pa po nila ng mga politiko na kalaban, kung sino-sino pa, Shell Jokno, isusulong ba nila yung interest natin? Diba? Tandaan natin, bumuboto po tayo because of our own interest. Diba? Kine-question mo na naman si Kibuloy sa si Philip Salvador, late ka na kasi. Huwag ka. O kaya ano naman, awa ko sa'yo, panoorin mo yung mga video ko. Bukas manood ka rin. Sundan mo yung video para hindi mo sinasabing at minamaliit na si Philip Salvador lang yan. Si Kibuloy lang yan. Diba? I'll be straight na. Ang ayaw ko sanang iboto nga dyan si Kibuloy at si Philip Salvador. Pero when I realized that these two person will gonna push for the Duterte policy, hindi ko tinitingnan yung kanilang pagkatao. Ang tinitingnan ko yung kabuuan, yung lakas nila. Sapagkat kahit sabi ko nga, kahit anong galing ng isang kongresista or galing ng isang senador, kung hindi naman niya kasundo yung kanyang mga kasama, hindi sila isang team diyan sa Kongreso o sa Senado, kahit anong gandang batas ang kanyang ipanukala, hindi po yan maisusulong. Never. Diba? Kung kukontrahin palagi, pero kung magkakasama sila, malakas sila, siyam na kaagad sila eh. O kung may panukalang batas, sila magkakasama yung siyam na yan. Diba? Dagdagan pa natin sila Robin Padilla, idagdag pa natin yung ibang mga nagsusulong ng mga pulisiya ng Duterte policy. Sila yan, 'di ba? Kaya wag niyo sasabihin na si ganyan, si ganyan, 'di ba? Pulisiya po yan, kinakailangan mabuo nila, mabuo. Kung sino man yung iba nang pwede pa nilang mahatak, halimbawa sa bagay taga Mindanao din si Subiri, makasama nila sa kanilang mga sa pagsulong ng pulisiya na interest natin. Tandaan natin, interest natin ang iniisip, hindi yung kanilang sariling interest. Diba? Nakita naman natin yan si Bongo, diba? Kung paano siya paano siya maging senador. Si Bato de la Rosa kung paano siya maging senador. Diba? Walang nabalita na anumang korupsyon sa dalawa na yan. Diba? May nabalitaan ba kayo? Wala. Hindi nga di ba sabi nga de la Rosa, hindi siya kukuha ng ano pa ba naman yan. Diba? Hindi siya kukuha ng kung ano na yung mga in-insert, diba? Walang principal authorship. Hindi yan po ang sinasabi po natin. Ang sinasabi po natin, magtutulong-tulong sila dyan. Sapagkat nga po, hindi nyo ba naintindihan? Ang hirap po kasi pag hindi nyo naintindihan yung paggawa ng batas. Yung paggawa po ng batas, hindi po yan isinusulong ng isang tao lang. Kapag yung batas hindi sinuportahan at walang co-author, hindi po yan magiging batas. So kung gusto natin sa atin, makinabang tayo dun sa batas na isusulong ng mga yan, pagsama-samahin na natin yan sa Senado, yung mga yan. Diba? Kukunti na lang kukonting hilot na lang dun sa mga kasama nila. But